Napurbahan na ni Pangulong Marcos Jr. ang rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na isailalim sa State of National Calamity ang bansa dahil sa lawak ng pinsalang iniwan ni Bagyong Tino. Kahapon ay nanguna ang Pangulo sa situation briefing sa NDRRMC office. Ayon sa kanya, matinding epekto ang nilikha ng bagyo sa Cebu, Region 6, 8, Mimaropa at Negros Island Region. Iminungkahi ng NDRRMC sa Pangulo ang pagdedeklara ng state of calamity para sa mas mabilis na akses sa emergency fund at mapadali ang paghahatid ng serbisyo at tulong sa mga sinalantang mga lugar. Tinalakay rin ang mga paghahanda ng gobyerno sa pagpasok ng Bagyong Uwan. Mahigit 104 na puna ang bilang ng mga nasawi, habang 127 iba pa ang nawawala dahil sa malawak na pinsala ng Bagyong Tino. Sa ulat ng NDRRMC, pinakamarami sa bilang na ito ay mula sa Cebu na abot sa 71. Sa Cebu, ikalawang naglandfall ang Bagyong Tino na dumanas ng matinding ragasan ng tubig baha ang ilang bayan ng lungsod na naglubog sa tubig o abot sa bubong na baha ang maraming mga bahay. Samantala, kabo ang 760 million pesos ang inilaan ng gobyerno para sa mga lugar na matinding sinalanta ng Bagyong Tino. Tig 50 million pesos ang ibibigay sa mga probinsya ng Cebu, Capiz, Iloilo, Bohol, Negros Occidental at Surigao del Norte. Ang mga probinsya naman ng Eastern Samar, Antique, Aklan, Southern Leyte at Surigao del Sur ay makakatanggap ng tig 40 million pesos. 30 million naman para sa Leyte at Masbate, habang tig 20 million sa Guimaras, Dinagat Island at Agusan del Norte. Sa iba pang mga balita, inalmahan ni Navotas Representative Toby Tiangco ang pahayag ng abogado ni dating Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co na hindi umano ito makakabalik sa bansa dahil sa threat to life. Sinabi ni Tiangco, walang legal na probisyon na nagsasabing pwedeng umiwas sa kaso ang isang akusado dahil lamang sa pangambang may banta sa kanyang buhay. Kung totoo man anyang may banta sa buhay si Co, tungkulin ng Estado na tiyakin ang kanyang seguridad. Pero hindi dahilan nito para umiwas siya sa pananagutan ayon kay Tiangco.